Ang problema ho kasi dito, maging yung mga reporter dyan sa House of Representatives, pansin na rin ho nila na mahina ho talaga ang ebidensya laban dito kay VP Sara. Mantakin nyo ha, teritoryo niya na ho. Yaang press con na yan, teritoryo na ho yan ni Adjong, pero nahihirapan pa rin ho siya sa pagsagot. Sa mga tanong ng mga reporter na alam naman natin karamihan mga bayaran. Sa mukha pa lang ho ng dalawang individual na yan, alam na ho natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino yung mga naninira lamang dito kay VP Sara. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Meron hong lilinawin na punto. Etong si Attorney Sheila Sison, kaugnay sa mga kasinungaling ang pinapakalat ng mga taga-prosecution. Heto ho si Attorney Sheila. Gay. The alleged amount that were presented yesterday doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, ng SDR, CTR, etc. Walang kahit ano na sinabi rin ang AMLAC that any of these SDRs or transactions was linked to any unlawful activity. Aray ko. Yan ang problema. Di ba? Yan ho kasi ang binibida nila. Yung mga AMLAC reports, ang laki ng perang transaksyon, ang laki ng perang naglalabas-masok sa mga accounts nila. Ipako sa krus si VP Sara. Ganun ho eh. Ang problema, hindi naman pala na-link sa mga illegal activities, yung mga transaction na, yung mga STR na. Automatic ko kasi ang pag nagpadala ka ng lampas 100,000, ganito, maano ho yan, matitrigger ho kagad yung amla-amla na yan. Di ba? Ngayon, gusto ho nilang lagyan ng mali siya yan. Siyempre, ano mga bang gagawin nila dyan sa House of Representatives? Maliwanag ho ang kanilang roadmap, ika nga, talagang paninira kay VP Sara, matanggal siya sa picture sa 2028 election. Pero hindi ho natin pahihintulutan niya. Ikaw, ako, lahat ng nagmamahal sa bansa na to, sa katotohanan, talagang ipagtatanggol ho natin si VP Sara. Segue ho tayo dito kay Attorney Edward Chico sa mga diskumpiyado pa rin, especially dito kay Adjong. Kaya problema ho ito. Ang laki ho ng problema ko dito sa video na to sa totoo lang. Paano ko itatapat itong si Attorney Edward Chico dito kay Adjong? Hindi naman abogado yan. Diba? Meron lang sikat na apelido kaya siya naging congressman. Itong si Attorney Edward Chico, matindi ho yan. Pambira nun palang nag-aral yan sa UP, recruit din siya ng mga kaliwa. Tawa ko doon sa video niya na yun. Game! Gusto ko lang po himayin yung votes needed to convict the Vice President dito sa impeachment. Klaruhin natin kasi may post ako kahapon, maraming nag-message, gusto nila linawin ko pa ng maigi. So ganito po yan, if you look at the Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, very clear naman na ang votes needed po ay 2/3 of all the members of the Senate. Ang operative phrase po dyan, all the members. So tandaan nyo, hindi ko inalify yung word na member, hindi active member or member who participates. So pag membro ka, kasama ka sa bilang. So kailan ka nagiging membro ng Senado? Kapag ikaw ay nahalal, na upo, di ba, nanumpa ka, so senador ka na. So hindi ka na lang po maibibilang kung hindi ka na membro. So ang tanong, kailan ka ba hindi nagiging membro? Now again, the law is very clear, even the Constitution is very clear. Hindi ka na membro pag namatay ka because obviously you already lose your juridical personality. Hindi ka na member. O kaya nag-design ka. Siyempre pag nag-design ka, voluntary act yan. Pangatlo po, kapag ikaw ay na-expel, may ginawa ka sa Senado, kagaya ng ikaw ay tatanggalin, kagaya ng nangyari doon kay Congressman Barzaga, hindi ba? Pangapat po, kapag ikaw ay tumanggap ng pwesto sa gobyerno, sa ehekutibo, it means forfeiture of your seat as a senator. It is actually a provision in the Constitution. So halimbawa, 24 ang senador ngayon, alam naman natin. Kung yung isa ma-appoint sa ehekutibo, yung isa po ay mag-resign, yung isa po ay namatay, yung isa ay na-expel. So yung apat na po na yan, hindi na sila miyembro ng Senado. So ibig sabihin, from 24 magiging 20 sila. Doon mo nabibilangin yung 2/3. Sa 20 na lang. Ang tanong dito, paano kung suspended? O paano kung nagtatago? Hindi, Attorney Edward, mahina kasi sila sa mat. Saka wala silang pakialam sa saligang batas. Ang importante lang sa kanila, ma-impeach itong si VP Sara. Miyembro pa rin ba siya?
So ito po yan, with due respect, miyembro ka pa rin pag nasuspend ka because suspension doesn't create a vacancy. In a plethora of cases decided with the Supreme Court, very, very clear sila dyan. Hindi ba? Pag nasuspend ka, pwede kang makabalik. Kaya nga pag yung mayor nasuspend, papalitan siya ng vice mayor temporarily. Pero hindi siya tatanggalin as bilang mayor, hindi ba? At ganun din sa trabaho. Pag natanggal ka, hindi naman ibig sabihin ay hindi ka na empleyado. Pangalawa po, yung kaso ni Bato, nagtago siya. Ngayon kung nagtago pa, miyembro ka pa rin. Siyempre, miyembro ka pa rin, hindi ba? Ang problema lang, yung mga proponent na nagsasabi na automatically, dahil nagtago si Bato at suspended si Jinggoy, pwede nang bawasan yung bilang sa 22. Ang ginagamit po nilang basis yung Avellino versus Cuenco. Linawin ko lang yung Avellino versus Cuenco po, unang-una, issue po yung patungkol sa quorum. Ilan ba ang quorum? So kung wala ka sa coercive reach ng Senado, pwede kang bawasan for purpose of quorum, hindi ba? Pangalawa, yung Avellino versus Cuenco, patungkol po sa discharge ng functions ng mga senador bilang Senado as a Senate body, not as an impeachment court. Kasi ang impeachment court, iba ang provision, iba ang requirement. So hindi applicable ang Avellino versus Cuenco. And besides, pag-usapan na rin natin yung issue ng quorum na yan. Alam niyo ba, yung Avellino versus Cuenco, it was decided under the 1935 Constitution. Ang nakalagay lang doon, the Senate shall elect its president. Kaya nga po nung naka-12 sila Senator Gatchalian, anong ginawa nila? Hindi sila nag-elect ng Senate President. Why? Because under the 1987 Constitution, quinalify na yan na kinakailangan majority vote of all the members of the Senate to elect a Senate President. Kaya inantay nga nilang mag-13 So anyways, hindi ko alam kung malinaw ang paliwanag ko, but I'm hoping kahit paano po napagbigay tayo ng kaalaman. Objective lang po yan at walang kulay. Maraming salamat po. Yun. Hindi wala naman silang dyan sa kulay-kulay. Basta pagka hindi paborable sa kanila, objective, walang kulay, saligang batas, kahit iga nga maliwanag pa sa sikat ng araw, kung hindi paborable sa kanila, hindi naman susundin itong mga walang yang to. Rekta ho tayo dito kay Joe. Dalahiwa barakatu. Mapiyang kapipitar tanulangon, maing buntag kaninyong tanan. Una sa lahat, magpapasalamat po ako sa pag-imbita ninyo sa amin dito na makapagbigay impormasyon, yung actual impormasyon na updated na information para po sa ating publiko. Nagpapasalamat po ako sa ating mga partners sa media na patuloy binabantayan ang ating pre-trial conference. Kakatapos nga lang po nung isang araw, hindi ako nagkakamali, ng ating pre-trial conference. Naging tulay po ang ating mga kasamahan sa media para ma-inform ang ating publiko sa mga kaganapan dito sa Senado. Gusto rin po natin ipaabot ang ating pasasalamat sa Senado sa isang matagumpay na pre-trial conference. Tulad po ng karamihan sa ating mga kababayan, excited na po tayo sa pagpapatuloy ng itong trial na ito. Ang petsa po is July 6. Doon po sa notice na natanggap ng House Prosecution Team ang actual na impeachment trial. Tandaan po natin, ang ating mga kababayan, gusto na rin po nila na umunsad ito dahil naintindihan po nila na ayon sa ating saligang batas, ang accountability mechanism na pinag-uusapan po dito ay wala kinikilala na posisyon, walang kinikilala na tao, at ito po ay karapatan ng ating mga kababayan na malaman talaga kung ano yung sinasaad dyan sa mga artikulo ng impeachment, at nagumpisa na po itong proseso at gusto na po ng ating taong bayan na matapos po ito sa mas madaling panahon. So again, maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin dito. Kung sa pelikula, yung pre-trial parang teaser. Ito na naman, nakita ko na naman tong si Panot. Pambihira, ito yung yan yung ika nga boy, yung kumbaga sa ito yung tagadagdag ng apoy sa siga. Ay, tagatagdag ng kahoy sa siga. Pampaliyab ng apoy, itong si Panot. Mukha pa lang, di ba? Pagkakatiwalaan ba yung mukha na yan? Pambihira. Ako, di na ako nagtataka kung bakit hindi pa sumikat tong mama na to sa larangan ng broadcasting o larangan ng mainstream media. Papanot na to. Ikaw ba naman mapaline up dyan sa mga media dyan sa House of Representatives? Talaga malaki problema mo. So may inaabangan kami ron. Ano inaabangan Ilan ba mo? yung surprise witness
witnesses or evidences na ipapasok ng prosecution? Unang-una, wala pong surprise witness na So wag ka na manood, oy panot ha, walang surprise witnesses, so witness ha. Walang ganoon kasi sa pre-trial, kapag wala siya hindi nila linatag, hindi na yung kasali. ipresenta ng prosecution. Pambihirang And that panot po. goes also to the defense. Ang meron po ay reserved witness. Ibig sabihin, pag sinabi pong reserved witness ay meron pong nakatakdang araw kung kailan po ang magkabilang panig ay i-inform ang korte, no? 3 days may inform ang korte at magbibigay po ng general description kung alin po sino po at alin sa artikulo ito ipapresenta itong witness na ito para hindi po magkagulatan sa trial, no? Para mapagbigyan po din po ng pagkakataon ng kabilang panig na mag-prepare po sila for an eventual cross-examination. So yun po ang pinapayagan ng korte, wala pong surprise witness. Wala. So para dito kay panot, wag ka nang manood. Meron pong way ang bawat panig na magkaroon ng reserve. Ibig sabihin, it's either hindi pa po available kasi hindi lang witness ang pinag-uusapan natin, even material evidence, testimonial evidence na hindi available nung oras na yon. Meron pong Alam nyo sinong tinutukoy ni Panot? Sabihin ko na, yung surprise witness nila si Mary Grace Piatos. meron pong discretion or merong leeway ang magkabilang panig, ang prosecution at ang depensa na magkaroon ng reserve witness. So kung ito ay reserved witness or reserved evidences, Ayan, sa paano? ebidensya, does it follow Brad, nakalbo ka na lang, sintu-sintu ka pa rin hanggang ngayon. Pambihira ka. na hindi ito namarkahan? Yung mga ganun po, yes, dahil pero initially po, ang ginagawa po dyan sa pre-trial conference supposedly is all evidence will be pre-marked, no? Tama po yun. But in the matter of the actual trial, kasi nakita naman po natin during the corona impeachment, even while the court is ongoing, meron pong mga ebidensya na hindi available during the pre-trial, no? Kaya nga po may leeway. That's precisely the reason why there's that reserved witness, no? Kasi ang anticipation is, what if the trial is ongoing and yet you need to provide some testimonial evidence, material evidence or witness that would corroborate your the allegation, for example, then that's precisely the reason why you allowed to have a reserved witness. So yung reserved evidence and reserved witness, hindi tinukoy kung sino o ano as of now. Generally, ang sinasabi po dun sa notice na natanggap natin from the Honorable Court ay at least kung magkakaroon po tayo ng reserved witness, meron pong general description. Ibig sabihin, pag sinabi mo pong general description, you don't need to specify exactly the name of the witness. Magbibigay lang po kayo, halimbawa lang, no? Without preempting the flow of the presentation of evidence by the prosecution. Just to give you an example, halimbawa po sa isang article na yan, let's say article ng SASALN, no? So, of course, you would give kung reserve witness yan, magbibigay po kayo ng description na ito po ay galing sa ganiting opisina, ito po yung kanyang magiging testimonya patungkol Itong kasing itong si Panot, pinagpipilitan niya, gusto niya merong surprise. Gusto niya ala Madriaga, yung biglang magkakagulatan, magsasalita na siya. Gusto niya ganun eh. Yung Mary Grace Piatos, pambihira naman. Yung ginulpi ni VP Sara, wala na, nagsalita niya. Ayaw niya sumali sa mga kabalbalan ng mga taga-prosecution ditong administrasyon na to. Nagsalita na ayaw ho niyang magkaroon ng partisipasyon sa anumang kabalbalan ang gusto nilang mangyari na yan sa impeachment ni VP Sara. doon sa specific documents. So talagang makikilala lang siya or makikita sa kaso ng ebidensya 3 days prior. 3 days prior to the Hindi lang siya yung makikilala lang siya. Yung 3 araw, sapat na oras na yon para igangay pag-aralan ng defense kung sino ba itong individual na to. Sapat na yung 3 araw na notice na yun. Huwag ka mag-alala, Brad, ha? Kung sino man yan, sigurado, pagdating ng araw na yun, hindi na surprise yan kasi lumabas na yan sa publiko dahil ibinigay yan sa defense. Ganun lang naman kadali yun, ha? Huwag mo na gamitin yung terminong surprise kasi 3 na nga lang yung buhok mo sa bumbunan mo, baka maubos pa yan. Walang presentation of the material evidence
testimonial evidence or the witness herself. By the way, nasa na pala si Antonio Bukoy. Hindi ko na nakikita. Impeachment din yan, di ba? Ayaw na niya siguro sumali dahil nakita na niya mahina ebidensya. Kaya ang hinarap nila si Kapunan. For himself. Ilan po yung reserved witnesses nyo? Nako. Sa ngayon, depending on the... Kasi Akala mo naman pagka maraming reserve witness, conviction na kagad eh. Panalo na kagad sila eh. Kahit gawin nyo pang isang track yan. Sa gusto nyo babagsak tayo sa boto at karamihan ng mga senador nakikita nila na panggigipit yung ginagawa nyo na yan kay VP Sara. lahat po ng list of potential witnesses, sinubmit po natin yan sa pre-trial conference. No? So, of course, the court has that discretion. Ultimately, it would be, it will be the court's decision to allow. Kasi including not only the witnesses, but even the material evidence that we proposed to the court during the pre-trial conference. Ilan po ang hostile witness ng prosecution kung meron? So far, sa ngayon, I would not go into details, no? Kasi that would be part of the strategy of the prosecution. What I can tell you, sir, is that kung sino po yung ipapresenta ng House Prosecution Team na yan, dyan po sa trial na yan, starting July 6, lahat po yan ay kanilang magiging testimonya ay importante, essential, no, indispensable po doon sa corroborate nitong mga ebidensya na to. It's either a material witness or a hostile witness. Kung posible ba na yung witness ng depensa ay maging Ang hirap nito, tanong kayo ng tanong kay Adjong, baka magkamali pa yan dahil hindi naman abogado. Pambira. Pagod na ba si Luis Strong? Hoy, Panot, maglagay ka dyan, abogado. Anak ng toka. Tanong kayo ng tanong dyan, pagka nagkamali pa yan, baka maapektuhan pa yung mga prosecution dyan. Wala na ba kayo may ibang mailagay dyan? hostile witness naman ng prosecution? That's possible po. That's possible, yeah. Posible po yun, mangyari. Kong, the impeachment court is set to issue yung pre-trial order come Monday, kung hindi po kami nagkakamali. Ano pong mangyayari if ever na magkaroon ng opposition ang either party? Ano pong proseso para ma-resolve ito? Alam ko po yung sa pre-trial order, that's actually the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference, including yung mga pinopropose po na stipulation of facts na kinocontest po ng magkabilang panig. Because the essence, alam tamo po natin as we understood it while we were witnessing the development in the pre-trial conference, there are proposed evidence, proposed stipulation of facts that either can be accepted by both camps. Pag in-accept na po yan, yung ganyang pag-uusap, halimbawa, proposed stipulation of facts, hindi na po yan may include doon sa possible pag-uusapan sa korte because pre-trial conference is basically simplification of the discussion in the court. Now, a pre-trial order, summation na po yan, ano po yung magiging directive ng korte, ano yung magiging parameters, ano accepted, ano yung may include para for the guidance of both the panels, the prosecution and the defense panel. So that's what we are expecting, the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference. Kasi ang clerk of court naman po talaga, si Attorney Bantog, cannot actually resolve any pleadings or any pleadings, any questions, anything that would affect the presentation of both camps of their evidence and including the flow of their flow of the court. So i-report po 'yan ng clerk of court sa impeachment court na po 'yan. So yun po yung inaasahan natin doon. And also yung sa pre-trial order, perhaps to resolve yung mga comments and mga requests in writing ng both the defense and as well as the prosecution. Next. Sorry. Yung pong prosecution panel tried but failed to have yung BIR box paymark during the PTC. Ano pong susunod na step na
pwedeng gawin ng panel para dun sa issue po na ito? Well, the prosecution wanted sana the BIR box to be pre-marked, no? The content of this also be pre-marked, no? Kasi ang gusto natin is to as a supervised opening. Ibig sabihin, andun din po yung depensa. Andun din po ang ating mga prosecution. So, but then it was as what we learned during the pre-trial conference ay tinutulan po ito ng depensa. Even the marking nung box na yon as an evidence. Kaya hindi po siya na-marked as an evidence, no, as exhibit, no. So ang nangyari po ngayon, nag-submit po tayo ng House Prosecution Team ng ating pleadings, ng appeal natin sa court na sana ay magkaroon na ng pagkakataon na ma-pre-mark ito. But yung ating clerk of court, si Attorney Bantog, hindi naman talaga ho siya dapat yung mag-resolve nito, no? So yun po yung ating inaasahan na sana in the course of the trial perhaps, or even before the trial, that can also be accepted. At least, no? Kasi admissibility of the evidence would rely on the court itself, eh. Hindi naman po pag sinabing na pre-mark yan, ay automatic i-accept na yan as an evidence by the court. So it would ultimately depend on the court's discretion kung ano po yung i-accept nila, na i-admit nila as evidence. More or less, kung pinag-uusapan na lang natin, parang 9 na araw na lang bago yung actual trial sa July 6. Marami pong mga kababayan natin na excited, yung iba walang alam kung paano uusad yung... if you're at liberty to tell us po kung ano ba ang mangyayari sa araw na yon, specifically dun sa prosecution, meron na ba tayong ipipresentang witness on the first day of the trial? Again, that's part of how we would expect the prosecution would also start with its presentation. That would also include witnesses. Kasi unang araw po we expect na pag-uusapan dyan the sequence of the articles of impeachment. That would also include the presentation of evidence and the witnesses, no? So inaasahan po natin first day, yan po flow, no? Again, I hope you would also understand that as part of the strategy of the prosecution is not to divulge further, no, kung ano po yung magiging approach ng ating prosecution pagdating sa actual na paglilitis, no, on July 6th. Okay. Bago po sa natin kasama sa media, kung tanong ko lang, dito sa box galing sa BIR, gigil na gigil dito ang prosecution. Doon pa sa hearing sa House, gusto nang buksan. Yun naman depensa, ayaw na ayaw pa buksan. How are you confident na pag nabuksan ito, home run ito for the prosecution? Well, una, ito po yung mga ITR. We anticipate and we expect that the content of this box is the ITRs, no? Yung binabayad po na, para makita po natin yung lawful income, kasi that would also determine yung lawful income ng ni Vice President na hindi nagre-reflect doon sa kanyang salin. Home run, no? Mga termino nila, home run. Ayaw nila ng smoking gun, eh. Kasi ginamit nila kay Madriaga yun. Ito si Panot, meron siyang bagong termino. Home run naman ho ngayon. Home run. Yung box home run. Palakpakan natin to si Panot. Minsan nahanap-hanap ko talagang magtanong tong Panot mo to, eh. Oo. Kaya nga po meron tayong allegation of unexplained wealth. Kasi po yung kanyang salin, hindi po doon nag-reflect yung, kumbaga it does not correspond with the report of the AMLA and that of the, yung report ng AMLA, and also many other documents that we have obtained during the pre-confirmation hearings. No, kung ito po ay mabubuksan, makikita po natin that would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente, no? Dahil hindi naman ho magsisinungaling ang laman ng box na yan. So we expect that the box contained yung ITRs ng
income tax return ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. So ako parang, sa pagkakaunawa ko sa paliwanag ninyo, pag yung kanyang, ang laman ng box ay ITR nung mag-asawa, We expect that that would be that is What's inside? that's what inside the box. Yep. Kasi it has not been opened yet. Even during the confirmation hearing, hindi ho na-open yon. So Kasi may issue po doon sa requirement ng pag-open, di ba? Kasi we will discuss that during the confirmation hearing. Now, I think this is the proper time kasi we're talking of the unexplained wealth. So, ito po yung pagkakataon sana ng itong box na to na ma-open o ma-pre-mark man lang, no? Doon sa oras kasi ng dapat ma-pre-mark, it would have saved time for the impeachment court na kung halimbawang pumayag lang sila, maski yung boxman lang, ma-pre-mark, sana hindi na pupunta dun sa issue na mag-pre-mark pa in an event na pumayag ang korte. so itong laman nito, kung ITR, naniniwala kayo na magpapatunay na may paglabag sa batas yung sobrang laki ng bank records batay sa AMLAC at sobrang liit nung nakalagay sa kanyang salin batay sa isinuwiting salin. So pwede pang mga ito ng panibagong kaso, tax evasion? Yung Sa aming palagay, we are focused on the articles of impeachment. No, we don't intend to anticipate or predict what would be the subsequent, for example, ito talagang si Kalbo, advance mag-isip. Adik ka ba? Hoy Kalbo, ay panot. Advance mag-isip. legal. From impeachment, naging tax evasion, pambihira. Palakpakan natin. Akala ko kulot lang sa halip, pati pala panot. Basta panot. Legal issues that may arise. No, we're content with the articles that we have submitted to the court, and that's what we are focused. And ang paniwala naman po talaga namin is kaya nga po may unexplained wealth dyan. Nais natin ay magkaroon po ng clear financial picture. Hindi po siya yung sinasabi natin na half-baked lang, no? Kailangan, if we're talking about unexplained wealth as a way to hold the Vice President to account, for example, because that's part of the charges, is to open and to accept whatever evidence that we can gather, no? So that we can have judgment when in the event that it reaches its final resolution on the matter. Kung educate my innocence or ignorance, yung bank secrecy law, maliwanag. Ang dami mo naman pwedeng hingan ng education. Nagpa-educate ka pa sa isang adyong lang ang apelido, di naman abogado. Ba't di ka tawagin si Baculaw, si Luis Pro? Pambira ka naman. Hingi ka na, tawagin mo si Vic Rodriguez, si Atty. Vic, si Marcoleta, si Bondo, Jimmy Bondok. Yan yung mga hingi ka na lang ang impeachment ay usapin legal. Tawagin mo si Bugs Bunny, si Jokno. Hingi ka pa talaga siya, hindi abogado. Hindi ako nagtataka kung bakit nauubos ang buhok sa ulo mo, sa bumbunan mo. Na sa batas Kung na ako, parang nagpa-check up ka sa albularyo, ganun. Pabira. Diba? Parang masakit ang ngipin mo, nagpunta ka sa veterinaryo, ganun. Pabira. Maklas talaga. Kaya ako, inaalagaan ko yung buhok ko. Ayaw kong mapanot. na pag-impeachment, yun ay yung bang sa bangka, sa tax record na binabayaran ng buwis ng isang mamamayan, gaano ba kasekreto ito? Ito ba kinakailangan pa ng exemptions para Hindi, yung gusto yung yung income tax return mo, gustong bang pakita? Kung ayaw mo pakita, may dahilan kung bakit ayaw mo pakita yan kasi personal yan. Di ba? Personal yan, saka ginawa yung batas na yan para doon sa mga oligarko at mayayaman. Protection nila yan. Kasi yan sa mga linabi nila, sa 1987
sa mga mambabatas na gawin yung batas na yan. Hira. O exemption para mapag-usapan in public. Oh. Sige, pagpatuloy mo yan, baka yung mga kaibigan ng amo mo, ha, yung mga oligarko, madamay pa sa mga kabalbalan mo na yan. Maya-maya, yung income tax return na hinahanap ng sambayan ng Pilipino, talaga nga bang nagbabayad ng tamang buwis itong mga oligarko na to? Itong mga trilyonaryo, bilyonaryo na to? Oh, sige, galingan nyo yan. Pambihira. I think that without being sound, to avoid being sounded legalistic on the on the matter, I think nakita natin during the confirmation hearing that hati yung mga miyembro ng Committee on Justice, diba? Kasi we also would not like to we would avoid technical issues that may arise. No, that's why ang decision po is to submit this to the proper forum, which is the impeachment court. Kasi klaro po yun doon, yung exemption. Klaro po when in the matter of impeachment, klaro po doon na exempted po yung pag-usapan yung na-mention nyo kanina, Bank Secrecy Law, also when it comes to the ITRs. So para wala na ho tayong ma-violate pa na, at saka maiwasan po kung any technicalities that may arise, no? Na magkaroon pa ng delay or magkaroon pa ng hindi magandang result, no? Sa ating intention na umunsad itong impeachment trial na ito. Si Mr. Philip. Matanong ko si Congressman si alam nyo yung ginulping sheriff doon sa Davao naglabas ng statement. Sabi raw niya, hindi raw siya lalabas, hindi raw siya mag-appear sa impeachment court. Kasi nga raw, partisan ang PDP yung tao niya. Tingin ko, hindi niya naiintindihan kung ano ito impeachment. Hindi naman talaga partisan ang activity. It is a constitutional mechanism for accountability. Ewan ko kung Accountability ito sa kalbo. Game na game sa accountability, puro magnanakaw naman yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Pero in fairness, Brad, ha, maganda kutis mo at medyo malaki yung pangangatawan mo. Alam na dis. mahingan nyo na i-reconsider yung desisyon dahil wala na siya sa Davao, sabi niya, nandun na raw sa Supreme Court. Kaya tataka ko yung katwiran mukhang baluktot. At may paliwanag sa kanya yan. Tapos matanong ko rin si Madam OWA Administrator. Alam nyo, bata pa ako, malabo pa po ko nun. Lagi ko nang sinusulat yan, bago pa lang reporter, yung mga biktima ng illegal recruitment, dami-dami niya. Tapos, palaging katwiran, sasabihin ng kung sino man, sasabihin kasalanan din ng mga yan, ng mga gawa. Pero ang problema natin, kulang talaga yung trabaho. At kung siguro, hindi ko alam kung may programa yung gobyerno, lalo na yung DTI, pagdating sa industrial, manufacturing natin, wala na. Natalo na ng liberalization. Paikot-ikot yung katwiran na yan at natutulig na rin ako eh. Hindi ko alam kung may mga problema sa policy ka. At hindi ko rin alam. Tapos, palagi yan ngayon. Pero, pag titignan natin, marami rin namang bansa na bukas na rin. Toilet. Sa Europe, sa Japan, sa Indonesia. Kaya nga lang siguro ang kakulangan na lang skills training. Hinahanap kasi, karamihan, mga technical, mga nasa illegal high-end na skills. Itong mga biktima marami, almost unskilled to Alam ko kung ano may comment nyo yan. At siguro nandito yung frustration ko rin. Tanda na ako yan ang mga nakikita ko
Okay, Kong. Ako ba mauna? Okay, sige, thank you. Alam ko mga ladies itong katabi ko kaya sabi nila ladies first, pero ang tanong ata ay una sa akin. Well, unang-una po, we understand the apprehension of Mr. Abe, no? Na medyo hesitant siya. And we understand that. That's a raw emotion. Dahil yung na-experience po niya kay Vice President ay for a person, it is not something worthy to relive to, no? I mean, at the very least, that's an embarrassing, it's an embarrassing event on a personal level na, na nakatanggap ng Gulpi. ganong klaseng Alam niya, hindi pa rin gagana yan. Yung ginulpi ni VP Sara. Kasi, ang ano kasi, ang problema dito, para lang sa kabatayan ng mga tagapakinig natin dito, kahit anong palipit nyo pa dyan sa ginulpi na yan, sayo sa gusto nyo, ang simpatsya ng mga tao, kay VP Sara. Dahil hindi niya naman ginulpi yun, dahil trip niya. Sabi ni VP, siya ang local chief executive, huwag mo na mag-demolish, mainit ang sitwasyon, hintayin niyo ako dyan. Okay? Itong si Sheriff nagbida-bida. O sinong pinalakpakan ng mga tao doon sa nangyari na si VP Sara. Kasi interest ng mga individual na tama naman yun, merong court order na mag-demolish na. Pero yung konting konsiderasyon, doon minahal ng sambayan ng Pilipino mga Duterte. Meron ho silang puso para sa ating mga kababayang mahihirap. Ngayon ito si Ladyong, ibibida nila tong si Sheriff. Kahit ako yung Sheriff, ayaw ko sumali sa kabalbalan nila na yan. Sinabi na nga na ano na nga yan, isa nga siya madilim na kabanata ng buhay ko, tapos ibabalik nyo pa, ibubulat-lat nyo dyan sa kabalbalan. Huwag na akong damay. Kaya nyo na yan. Nandiyan na si Madriaga, siya na lang ibandera nyo dyan. Diba? You know, ganong klaseng treatment sa Vice President na ang kanyan lang kasalanan ay ginawa niya ang pag-uutos ng korte sa kanya. So, na hindi naman niya kasalanan, no? Na okay. Palakpakan ho natin si Edyong. Yan ang mentalidad ng mga oligarko. Pinag-utos lang naman ng korte na mag-demolish. Okay, given. Wala problema doon. Kinukontra ba natin yung utos ng korte nga, di ba? Pero ang issue dito, ang hindi ho nila maintindihan, kahit utos yun ng korte, ang sinabi ni Bibi Sara, wait, stop. Hindi ka naman matatanggal sa trabaho mo kung hintayin mo ako ng 1 oras o 30 minutes, papunta na ako. Ako magpapakalma sa mga tao para hindi magkarayot. Diba? Yun lang. Ngayon, hindi nakinig si Sheriff. Ayun, gulpi sarado siya. Sheriff, sweet lang. Ako ang dito, akong may authority dito. Lugar ko to. Ako ang local chief executive. Ako ang presidente dito. Sheriff ka na kung sheriff ka. Pero kung sakaling magkagulo dyan, magkaroon ng meron na walang buhay dyan, baka pati ako maimbestigahan. Anong ginawa ko para maiwasan yung mga ganong klaseng kaganapan? Maintindihan niyo na dyan. So, Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.